Morning po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is September 6, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Uncle John's Fried Chicken sa may 12th Avenue, Caloocan, corner ng Rizal Avenue po yan, Breeze Park West, Caloocan. At dadalhin po natin yan sa may Impala Street, Fairview, Novaliches, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pang nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Yung sinasabi natin na transcendent and immanent. So tinuturuan ng Diyos ang kanyang bayan sa pamagitan ng maraming mga paraan, at isang pamamarang na ginamit ng ating Panginoong Diyos ay ang sanctuaryo, na ang lahat ng mga serbisyo na binabanggit natin kanina ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo, sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang ginawa pagkaraan ng maraming taon mula sa karanasan ng bayan ng Diyos ng mga ang Israel. Ngunit meron tayong makikita dito, Pastor Ray at Pastor Ian, na tinitiyak ng Biblia na ang Diyos ay hindi tumatahan sa mga templo at gusaling ginawa ng tao. Kung ating babasahin ang aklat ng Gawa 7:45 hanggang 50, ano ang sinasabi dyan, Pastor Ray? Sa Gawa Kapitulo 7:47 hanggang sa 50. Subalit si Solomon ang nagtayo ng bahay para sa kanya. Gayunman ang kataas-taasan ay hindi nanginiraan sa mga bahay na gawa ng mga kamay, gaya ng sinasabi ng propeta, ang langit ang aking lubukan at ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa. Anong uri ng bahay ang itatayo ninyo para sa akin? Sabi ng Panginoon. O anong dako ang aking pahingahan? Hindi ba ang aking kamay ang gumawa ng lahat ng mga bagay na ito? Kayo matitigas ang ulo at hindi puri ang puso, mga tainga. Kayo laging sumasalungat sa Espiritu Santo. Kung ano ang ginawa ng inyong mga demonyo ay gayon din ang ginagawa ninyo. So yan, binabanggit na ang ating Panginoong Diyos ay hindi tumatahan sa templo. Dahil siya ay mas malaki sa langit at hindi siya magkakasya sa langit. Ganon din si Apostol Pablo, binabanggit niya sa Areopago sa Athens, ay nagsabi siya sa Gawa 17:24. Ano sinasabi dyan, Pastor Ray? Gawa 17:24. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na naririto, siya na Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao. So, napakaliwanag na binabanggit na ang Diyos ay hindi tumatahan sa mga templo na ginawa ng mga tao. Si Haring Solomon ay nagsabi rin sa aklat ng mga hari, unang hari 11:27, na kung saan ang Diyos, ang kataas-taas ang Diyos ay hindi naninirahan sa ginawa ng tao na templo. Hindi siya magkakasya sa templo na ginawa ng tao, na itinayo ng tao. Unang hari. Remember, trust God's word over your feelings. Remind yourself of what God has done before, and live life that follows His good faith. Let's take a moment to pray.
certain. Help us to hold on to their promises. Strengthen our hearts to believe, even when we can't see. Teach us to walk by faith and not by sight. Trust Suruh mo, hindi maayaw doon sa buhay. Iba't iba tayong dahilan, Wilmer, at yung mga kabataan kung bakit sila nag-aaral at wala sa pagpapasal. Narito ang ilang mga bagay na mga binibigyan ng ating mga kabataan kung bakit sila ay palaging nag-aalala. Una, ito ay bahagi na buhay. Sa inyong transition bilang adolescent, meron tayong tinatawag na identity versus role confusion ayon kay Edmondson na kung saan ito ay isang yugto ng inyong buhay na ang daming tanong sa inyong buhay. Ang dami yung mga bagay na pinag-aalalahanan. Pero ito ay natural. Natural na kasama sa stage ng psychosocial development which is ang stage 5. Now, ang hindi natural dito ay yung manatilig ka sa ganong pagtatanong palagi. Pagtatanong sa sarili, para saan ba ito? Ano ba ang purpose ko? Ayan. So, kailangan malampasan mo ng successful ang stage na ito o ang ito. Ayan. So, pangalawa ay ang pressure sa academic at career choices. Ayan. So, napag-usapan natin ng mga nakaraan na ang career o yung mga choices natin ay talagang nakakapagbigay din ng mga kaisipan na pag-aalala. Maraming kabataan ang naniniwala ngayon sa decision nila sa school ay makakapagdala sa kanila o makakapagbigay sa kanila ng direksyon sa kanilang buhay. Which is somehow true kasi nga, yan ay isa sa pinakamalaking decision. Oo, isa sa pinakamalaking decision ng kabataan na dapat ipag-fail, dapat iluhon upang sa ganun ay guidance, magbigay ng Panginoon ng guidance sa kanila. Oo, dahil ito nga yung magbibigay sa atin sa kabataan natin ng source of joy. Oo, dahil pagkatapos ng graduation, syempre kung saan sila mapupunta base sa course na tinapos nila ay magbibigay ng fulfillment, sense of achievement, purpose, and paano na nga lang ba kung hindi sila simulan sa kanilang puso. Ayan, so Ano nangyayari yun, no? oo. Ano, papasok na rin sa college kasi tayo na, kailangan ng pumapasukan, kailangan ng course. Minsan makagraduate na, kahala pa lang yung mga nararamdaman mo. Saan ba talaga sila or saan sila talaga mag-ibig. Paano yung may mga ganun na sila? So wala namang masama. Wala namang masama kung ma-realize nila later on na hindi pala yun ang para sa kanila. Mas mainam na ma-realize nila na gano'n, na hindi yun ang course para sa kanila kaysa naman pilitin nila sa sarili nila na ipagpatuloy kahit na hindi sila masaya. Yung tipo kasi, teka lang, ito talaga pala yung gusto ko. So parang may redirection ang nangyayari at para bang tipo, alam mo sa sarili mo na at last, yun yung gusto kong puntahan. Na nagbibigay din ng sense of fulfillment. Kasi may pag-time na kailangan pa rin pumili pero walang masama na magbago yan in the long run. Oo naman. Mahalaga makikita natin kung talaga yung sa mga bagay na ginagawa niya. Oo naman. So ano po yung mga aspeto ba maalala na dito sa pag-future? So pangatlo ay ang economic at financial security. Takot ang mga kabataan na hindi makahanap ng stable na trabaho at suportahan ang sarili. Ganyan. May mga estudyante ako, third year students pa lang sila. Pero alam mo ba, Wilmer, ang kanilang pag-aalala para sa adulting. Adulting ang tawag nila yung term na yan. Oo, pagkatapos ng graduation, natakot sila na baka daw hindi nila kayanin ng interview, na baka daw hindi sila makahanap ng stable na job. Somehow valid yun. Pero kasi yung tipong ang layo-layo pa naman, nasa future pa, pero pinagpa-aalalahanan na hindi yun nakakatulog. Kasi sa halip na nakafocus ka sa here and now, hindi ka nakakapag-enjoy dahil masyado kang nakafocus doon sa pwedeng mangyari sa pinaan. Ba't mahalaga na may tayong anticipation sa kung ano yung mangyayari sa inaharap? Pero kapag naging source na siya ng anxiety natin, diba?
dahil tayo nababagabag sa kung ano maaaring masamang mangyari at hindi tayo nagpo-focus sa kung ano magandang maaaring mangyari. Then tayo nagkakaroon ng problema. Oo, kasi meron tayong tinatawag na normal na takot. Normal lang na natatakot tayo. Halimbawa na lang sa isang interview. Ikaw ba hindi ka matatakot kung i-interview ka first time mo? Siyempre normal lang yun. Pero pagkatapos ng event, nawawala yung takot mo yun. Pero ito kasi anxiety or labis na pag-aalala para sa kinabukasan ay ang characteristic nito ay matagal. Okay? So kung sa time frame pang matagal, kahit na wala na yung trigger, kahit na wala na yung event, ng dahilan ng pag-aalala mo, nandoon siya. Tuloy-tuloy. Okay? So kaya talaga palang kailangan natin labanan kapag pumapasok sa isipan natin. Kasi hindi pa rin siya basta-basta nawawala kahit wala na yung trigger, kung pa rin yung mag-aalala ka sa inaharap. So kailangan mo labanan agad kapag yun yung negative thoughts. Oo. So kailangan pakinggan ang sarili, no? Teka lang, ito na naman. Identify mo agad, ano agad ang trigger niyan. So, ano pa po, ano iba bang mga factor sa pag-aalala ng mga anak? Okay, meron tayong ika-apat at ika-lima pa. So, i-list ko ang ika-apat. Sa panahon ngayon, ang dami nang nangyayari. Ano, makikita nyo, ang daming kalamidad. At ito ay nagiging dahilan para magkaroon ng mga baha, at kung ano-ano pang mga pangyayari sa loob ng Pilipinas. At mahigit 80% ng kabataan ang nag-aalala or labis na nag-aalala tungkol sa climate change. Dahil sa kanilang naoobserbahan, Wilmer, ang nangyayari sa labas, para pag nagkakaroon sila ng hindi kasiguraduhan sa kinabukasan. Ano, ito na ang nangyayari ngayon, paano na lang sa mga susunod na mga panahon? Yun ang nagiging dahilan ng kanilang pag-aalala. Atin ay base ayon sa climate change or tinatawag yung climate anxiety. At ang panglima ay social media and comparison culture. Napaka-prominent ito ngayon, Wilmer, dahil lahat ng mga kabataan natin ngayon ay may hawak na cellphone. At bawat cellphone ay meron silang Facebook at kung ano pa ang kanilang social media account. Ano ba ang nakikita ng ating mga kabataan sa kanilang phone? Yung mga post ng kanilang mga kaibigan, pumaarit ng mga taong iniidolo nila at kinukumparan nila ang kanilang sarili sa mga taong ito. Ayan, so at ito ay nakakapagdulot ng labis na pag-aalala para sa ating mga kabataan. Siya natin ako kumpara. Pag-usapan natin last time yun. Oo. Kinukumpara natin yung sarili natin struggles o progress. Yung iba, pero hindi lang nakikita na meron silang mga struggles. Minsan, oo, nabago sila dumating doon, nag-struggle muna sila. Pero minsan, hindi totoo yung kanilang pinupost kasi meron nasa basta sa tayo pa rin sila na nag-struggle sila. Pero pinupost nila ay masaya sila, di ba? So, kailangan natin na mag-focus sa kung paano tayo makikita sa bawat araw. Sa pag-usapan natin last night. Pero, habang pinag-usapan natin, nakikita natin na normal lang din naman talaga ang kabahan. Normal lang na magkaroon tayo na pag-aalala or anticipation sa mga nangyayari sa future para magkaroon tayo ng preparation na approval yun. Pero, paano natin masasabi na normal lang na kaba yung ating nararamdaman due sa naging anxiety na ito? Alright, so ating lalakay ito, mga kabataan. Ayon sa American Psychological Association, sa year 2022, ang kaba ay normal na stress response na makakatulong sa pagiging alerto kapag may hamon o kapag may mga paparating na inaasahan o hindi natin inaasahan. Samantalang ayon sa National Institute of Mental Health, the year 2022 o yung year 2022, ang anxiety o labis na pag-aalala ay mas matindi, tandaan, mas matindi, mas paulit-ulit at lumalabas kahit walang malinaw na banta o walang malinaw na dahilan. Sabi sa clinical studies ni Kessler et al., normal ang kaba, ngunit kapag sobra, nakakasagabal ito sa pang-araw-araw natin magawain. Ay narito ang ilang mga pagkukumpara sa normal na stress at sa sobrang pag-aalala or anxiety. May tatlong aspeto na kailangan natin itinatag. Ang una ay ang trigger. Lumalabas ang kaba kapag nasa normal kang sitwasyon o may mga hamon na makarating. Katulad ng nabanggit ko kanina,
merong exam na paparating o di kaya ay may interview na paparating. So normal lang nakakahan ka. Samantalang, ang anxiety naman ay yung madalas na lumalabas kahit wala lang prepare. Wala ka namang pupuntahang interview, wala ka namang gagawin kung ano-ano, pero ito ay nagbibigay sa'yo ng kaba. Pero yung pag-aalala, paulit-ulit, ayan, tagal. Gaano ito katagal, gaano kahaba. Panandalian naman yung takot. Okay? Yung ganun kaba. Samantalang, kapag anxiety na yan, yan ay paulit-ulit, matagal, at talagang naglilinger yan sa thought mo. Oo, yung tipong hindi ka makatulog. Okay? Pangatlo ay ang epekto. Nakakatulong ang kaba para mag-prepare tayo. Katulad ng sinabi mo kanina, mas makaka-prepare tayo kung tayo ay natatakot. Pero itong anxiety, nakakasagabal na siya. That means to say, hindi ka makapag-function well dahil alam mo na ang daming sa isip mo, ang daming mga tumatakbo na pwedeng, na nagiging dahilan para magkaroon ng dysfunctioning ng iyong pang-araw-araw na pagbuhay. Wala ka nang focus sa present. Yes. Dahil sa sobrang pag-isip mo. Oo, tama. Parang ganun. So, makikita natin na ito yung tatlong kailangan natin makita para makita natin yung symptoms ng anxiety na ba ito, kung baka nararamdaman or normal lang na ka ba ito. Ito ay dapat meron trigger. Pangalawa ay dapat ay mabilisan lang kung kasi mawala. Tsaka yung isa, yung epekto nito ay yung isa ay natutulungan tayo para makapag-prepare. Yung isa naman, hindi siya nakakatulong kasi nawawala na yung function natin. So, napakaganda na maunawaan po natin ang kabataan yan para makita natin na magkaroon tayo ng self-awareness kung kailangan ka natin itong ilapit sa eksperto o kaya naman ay mas lalo natin na gawing intention at nalabanan yung mga negative thoughts na naiisip natin. So, ano pa po ba yung mga unang hakbang na pwede magawa ng ating mga tagapanood at tagapakinig upang mapabupa nila yung takot at kaba nila sa future? Ayan. So, nung mga nakaraan ay napag-usapan na natin na kailangan ng control. Sa mga oras na tayo ay pinapamahan, hindi po pwedeng basta lang tayo tuloy-tuloy sa ating ginagawa. Kailangan natin mag-pause upang at i-recognize natin, teka lang, dapat ba ito? Normal na ka ba ito? O baka naman na-actions mo? Mahalaga na pinapangalanan natin ang ating vision. At alam din natin, ano ba ang trigger nito? So, kailangan pangalanan at kailangan natin identify kung ito ay normal na kaba o anxiety. Pangalawa, kailangan natin mag-decision. Bakit? Ayon sa isang research o sa maraming research na aking nag-discuss din sa aking klase, kapag tayo daw ay nag-ehersisyo, ang ating katawan ay naglalabas ng mga hormones o mga chemicals na nakakatulong sa atin upang yung ating mood ay maging up, at the same time, na-elevate yung mood natin, at the same time, mas nakaka-focus tayo sa ano bang nangyayari sa ating katawan kung tayo ay nag-exercise. So, yung focus, nasa-sharpen siya, hindi tayo nakafocus sa ano bang nasa sa isip ko ngayon. Hindi po tumatakbo ka, nag-jogging ka, no? Pero yung isip mo somewhere. So, kapag nag-jogging, parang mas focus ka sa tibok ng puso. Mas focus ka dun sa pagtakbo or paghakbang mo sa ground. So, tumataas yung focus natin, nawawala yung anxiety. Parang nambok na lang talaga na ito parang exercise for your brain. Kaya mag-exercise ka, hindi para lang sa muscle mo. Kasi ganun yung ano natin, konsepto natin. Kaya kailangan natin exercise para sa mga katawan natin. Kabulin pa talaga yun. Exercise hindi lang sa ating physical na katawan, sa mental health natin, nakakatulong din sa pagdating sa pagkakaroon ng clarity at function ng ating mga kasi nagkaroon po na effect sa isip natin. Lahat ng yan ay nakakatulong para magkaroon tayo ng sense of direction sa kung gagawin natin sa bawat araw. Kaya pagkas mo exercise, parang alam mo kung gagawin. Unlike kapag layo ka ng panghiga, layo ka ng scroll, mas layo ka mas kaya yung mga oras mo kasi mo lang yung paano function sa gagawin. Tama yan, sir. So, pangatlo ay ang limitahan ng paggamit ng social media. Kailangan natin limitahan ang paggamit ng social media. So, na-drop na natin sila sa maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna, pansamantala. At
tayo ay gagawa na ng secret video sa ating susunod na mga episode. Paalam po. Ito namang downward social comparison, kinukumpara natin yung ating mga sarili sa mga tao na doon naman sa mas mababa sa atin. Hindi po, at least hindi ako katulad nila. At least ako ganito yung klase ng pamumuhay ko. Yan. So which is, parehong masamang mga practices yun na kailangan natin iwasan at mag-iwasan. Kasi hindi naman kailangan na makita natin yung value natin Basis. base sa kung ano yung nakikita natin sa iba. Diba? Hindi natin kailangan malitin sa sarili natin dahil may accomplishment na isa. O kaya, itaas namin sarili natin para dahil nakikumpara natin na mas konti yung accomplishment para sa akin. Diba? So yan, napakaganda na maintindihan niya ng ating mga tagapanood at tagapakinig para tayo pong lahat hindi nakabase yung ating pag-alala. Di ba? Nasalot na kumbaga hindi nagdudulot sa atin ng pag-alala yung pagkukumpara ng ating sarili sa iba. Hindi nagdudulot sa atin para magkaroon ng inspirasyon kung paano tayo magkakaroon ng progreso sa bawat araw. Nagawa niya yun, kaya ko rin yun. Naabot niya yun, magagawa ko rin yun. Nagkakaroon tayo ng drive na magpatuloy, di ba? Pwede pa ako magdagdag? Sige po. Ayan, ito ang pinakahuli. Kailangan natin ipagpatuloy sa Panginoon kung ano man yung bigat, kung ano man yung mga pag-aalala natin. Kasi kapag ginawa natin, yun yung panahon para maramdaman natin yung totoong peace of mind. Yung totoong tipong wala kang pag-aalala dahil alam mo na someone knows the future. Someone holds the future and that is no other than your Creator. God. Doon lagi bumabalik po yan. Yung bottom line ang dami natin palagi yung pag nag-overthink na tayo, ang dami natin sinahan sa mga solusyon sa mga bagay na wala pa naman. Wala pa naman yung problema pero gusto na natin solusyonan. Pero by the end of the day, kahit nga yung nandyan lang, sabi nga mag-isip ka na kapag nakatawid ka na doon. O kaya kapag nandiyan na yung bridge, nandiyan na yung tulay, saka pag-isipan. Pero kahit minsan, kahit nandiyan na yung tulay mismo, nandiyan na yung sitwasyon, minsan hindi rin nangyayari kung ano yung mga naisip natin na solusyon. Diba? Pero yung thought na yun, hindi database sa atin ng pag-aalala na minsan hindi pa rin tama kung ano yung mga bagay na pinlano. Kundi magbigay sa atin ng kapanatagan na hindi naman nakadepende sa kung ano lang iniisip ko, kung ano yung magiging success ko in the future. Although meron yung factor, pero nakadepende sa kung paano tayo mas magtitiwala sa Panginoon, di ba? Mas magtitiwala sa Kanya, mas nakakaalam ng future natin at kung anong pinakamabuti para sa atin, di ba? So, napakaganda na itong nakita natin po na ito. Pero magkaroon ulit tayo ng real life ng mga scenario, no? Halimbawa, may isang kabataan na kakagraduate lang, may utang pa sa bilang isang estudyante, di ba? At may mga pressure agad na magtrabaho para sa pamilya, di ba? Minsan kasi sa pamilya, sa setup ng Pilipino, minsan mangungutang muna yung magulang para maibang pressure sa anak, pangaral, tapos iniisip na babayaran ng anak kapag nagkaroon na ng trabaho, no? Pero minsan wala pang malinaw na job offer kapag kahit makagraduate ka na. At araw-araw naiisip yan, kabataan. Paano kung wala akong mahanap? So ano po yung pwedeng gawin nitong kabataan na to para hindi naman siya lamunin ng kaba at magdulot para magkaroon siya ng anxiety? Alright, maganda ang katanungan kasi talagang nararanasan ng ating mga kabataan. Unang-una, huwag pangunahan ang sitwasyon. Yung tipong nag-advance thinking ka na. Pero nangyayari, di ba? Pero kailangan kabataan, kailangan mong paalahanan ang iyong sarili ng huwag pangunahan ang sitwasyon. Hindi makakatulong ang pag-advance thinking mo sa iyong mga kailangan gawin. Maghanda para sa interview. Di ba? Kakagraduate mo lang, so kailangan mong maghanda para sa interview. Pero bago yun, kailangan mo munang mag-relax. Kailangan munang mag-relax ng mga kabataan natin. 4 na taon sa ibang kurso pa, more than 4 years. Kapag working student ka, magna 9 years pa. So, kailangan magpahinga. Mga kabataan, kailangan nyo magpahinga. Okay? At after nyo magpahinga, kayo ay maghanda para sa interview. Mahalaga na pinaghahandaan nyo yung appointment nyo para sa isang interview dahil syempre, nakakakaba nga, di ba, na kapag magpupunta ka sa interview, hindi ka nakapaghanda or pag first time mo. So, kailangan mong mag-practice. Kung kailangan mo ng coaching, mas maganda kasi, syempre, iba yung may alam. No, kapag nasabi nila yung mga tips, madadagdagan yung confidence mo eh. And oo, yung paghahanda
handa ay talagang nakakapagbigay siya, nakaka-boost siya ng confidence. Okay? Ayan, so halimbawa man na nandoon ka na sa isang interview, hindi mo alam kung anong mangyayari. So maaring magbigay pa ulit ito ng kaba o maaring anxiety, sobrang pag-aalala. Ito ang isipin mo, no? Kung kabataan, ito ang isipin mo. At least sinubukan mo. At least hindi ka nagmukmuk sa kwarto para lang isipin kung ano yung mga bagay na dapat mong gawin. Pero may mga aksyon. Wilmer, mahalaga na meron tayong mga aksyong ginagawa, yung mga kabataan natin na ginagawa upang magawa nila yung mga tungkulin at Malabanan yung kaba. Oo, malabanan ang kaba at ma-recognize talaga sa sarili na ano yung sinubukan ko. Kung ano man ang resulta nito, bahala na. Okay? Ayan. At syempre, kung halimbawa nakaranas ka ng, halimbawa, rejection, huwag ka naman matakot ng sumubok ulit. Okay? Ayan. So, maraming mga istorya ng success na hindi nagsisimula sa successful na lahat. Okay? May proseso. May proseso. Minsan mas masarap yung success, yung story ng success na dumaan ka muna sa mga paghihirap. Sabi nga na meron ako napakinggan na ang kabaligtaran daw ng success ay hindi failure, kundi yung hindi ka sumubok. Oo. Yun ang kabaligtaran ng success. Kasi yung failure ay part ng proseso sa pag-abot ng success. Diba? Hindi naman unang nag-try, agad, pasado agad. Unang nag-try, naabot niya agad yung gusto niya mangyari sa buhay niya. Kundi, meron parts na nag-fail. Diba? Kahit katulad ng sinabi natin kanina, meron tayong part na pag nagkumpara tayo dun sa mga iconic na mga tao, kung inspirational sila. Kapag nakita natin yung naging proseso nila para maabot kung saan sila naroon ngayon, makikita natin na meron silang proseso na pinagdaanan. Nagsimula din sila sa hirap, meron din naging mga struggles, although iba't ibang klase ng ibang klase ng struggles kumpara sa mga meron tayo. Pero same lang din, di ba? Walang nag-start na magaling agad. Maraming nag-start na nangangapa rin sa simula. Medyo nagkaroon ako ng advantage nung pagka-graduate sa mga interview kasi nga naging working student din ako. Kumbaga, parang hindi ako masyadong naging anxious sa kung anong tatanong. Kasi naiintindihan ko na pare-pareho lang naman pare-pareho lang tayong tao na mag-uusap doon, sila rin naman dumaan din sa kanilang klase. Nag-interview rin sila bago sila dumating sa point na sila rin nag-interview. So, kumbaga pare-pareho lang tayo na nag-iintindihan. At kung dumating man sa point na hindi makapasa, kumbaga, ilalagay mo yung sitwasyon mo sa kanila. Pero silang inaarap ng qualification, ikaw na nagsisimula pa lang. Pero ang naiisip ko nung dati, kapag sakaling hindi ako makapasa, at least, sa susunod, hindi na ako mag-start from scratch. Kasi halimbawa, alam ko na yung tinanong sa unang failure ko, sa unang interview. Ang most likely, kapag itatanong ulit yan, alam ko na kung paano sasagot yan. Diba? At kaya part din nun kasama yung, sabi nyo nga, mag-meta, mag-research, ilagay kung ano yung mga pwedeng isagot ng mga katanungan. May kinalaman ng posisyon niya. So, lahat na yung nakakatulong. Yung preparation, yung failure ay nakatulong din para mas maging accurate yung preparation. Kasi sa una, parang nakakapaka lang, hindi ko lang kung prepare ko eh. Pero sa susunod, parang alam mo na kung saan ka nag-fail, alam ko na kung saan ako mag-preparation. Sa susunod, kung sakaling hindi na lumabas ang panibagong failure, alam mo pa rin sa susunod kung may panibago. Meron akong kilala na sabi nga niya, 100 yung interviews na nag-fail siya. Pag naman hindi pa siya nakapasa sa 101 sa dami na alam niya kung paano, kung saan siya nag-fail, alam niya kung paano lulusan sa susunod. Sabi niya, so lahat ng yan ay nakatulong para makakuha siya ng premium na client. Kasi ano siya, freelancer siya. So, malaki yung bayad ng client na nakuha niya. Pero lahat ng yan, abot niya, hindi dahil biglaan, kundi natuto siya sa mga failed na mga interviews niya. So, walang overnight success, Wilmer. Yung mindset din natin matters. Okay, so kabataan, yung mindset mo, mahalaga yun. So, kailangan maganda yung mindset. Okay? Tama po yan, no? Sabi nga po sa Biblia, kailangan natin na pagtiwala sa Panginoon dahil siya ang nakakaalam ng ating future. At hindi lang yun, siya rin yung naghahanda ng pinakamabuti para sa atin. Sabi nga sa Jeremiah 29 verse 11, sapagkat nalalaman ko ang mga panukala na iniisip ko sa inyo, mga panukala ng kapayapaan at hindi ng kasamaan,
upang bigyan kayo ng kinabukasang puno ng pag-asa. So, hindi mo natin nakikita Ayan, ang so gagawa na hinaharap po natin buhay ng separate video ito. kung may ating tiwala tayo sa susunod. Diyos. Ano po?